Hello guys, so basketball update. So pag-usapan natin kung anong nangyari sa laban kanina ng Gilas Pilipinas laban sa Australia. So ang Australia ay defending champion yan ng FIBA Asia Cup at still sila pa yung ah, paborito for title contender para sa FIBA Asia Championship. So ang resulta, panalo ang Australia at pasok na sila sa semifinals. So ang score 84-60 pabor sa Australia, 24 points. So halos tinambakan na tayo ng kalaban natin sa Australia. So kitang-kita naman, napanood ko kanina yung laban nila, kitang-kita na simula first quarter na talagang hirap na hirap ang ating Gilas at nangangapa laban dito sa Australia. So binumbahan tayo ng 3 simula first quarter. So hanggang matapos yung laro, so nakita na natin, inexpect na natin na talagang mahihirapan na ang Gilas Pilipinas laban dito sa number 1 sa Asia Oceania team na Australia. So ang nanguna sa ating Gilas Pilipinas ay itong si Kevin Kiambang na may 17 points, 14 rebounds at 5 out of 8 na 3-point field goal. So merong 5 tres itong si Kiambao sa laro. Tapos si Dwight Ramos 15 points at si Justin Brownlee na inaasahan natin na talagang magpapakitang gila sa laban dito sa Australia, pero nalimita yung kanyang output. 10 points lang ang puntos ni Justin Brownlee. So ganyan talaga ang buhay guys, no? Bilog ang bola. So hindi palagi panalo, minsan din ay tumanggap din tayo ng pagkatalo. So still ay maraming salamat dito sa Gilas Pilipinas. At least ay ni-represent nyo yung ating bandila, representing Philippines in the FIBA Asia Cup. So better luck next time dito sa Gilas Pilipinas at least ay naipakita nila yung best nila, no, dyan sa basketball. Hindi man tayo pinalad na makuha yung titulo sa FIBA Asia bilang the best in Asia, pero still ay itong Gilas Pilipinas ay lumalaban pa rin, no, kahit sa competition naman, no, itong Gilas Pilipinas kahit ang resulta panalo man o talo, still itong Gilas Pilipinas ay hindi sumusuko sa laban. So yan yung goal ng Gilas Pilipinas, na wag talagang sumuko sa laban kahit mahirap man or madali ang resulta. So fight lang. So yan talaga yung motto ng Gilas Pilipinas, Laban Pilipinas. So maraming salamat dito sa Gilas Pilipinas at still congratulations, at least naka top 8 pa tayo sa Asia at akala ko nalaglag na tayo ng maaga, pero still ay ang Gilas Pilipinas ay nasa quarterfinals, no, nakaabot tayo sa quarterfinals sa FIBA Asia top 8. So yun yung the best para sa Gilas Pilipinas. So better luck next time dito sa Gilas Pilipinas. So dahil tapos na yung ating kampanya sa FIBA Asia Cup, so ang susunod na tournament na pupukusan nila ay itong nalalapit na FIBA World Cup, no, kung saan ay lalaban ng Gilas para sa qualifiers ng FIBA World Cup na gaganapin sa another Asian country, kapitbahay na ng Saudi Arabia sa Middle East, yung Qatar. So yun yung pupukusan ng Gilas Pilipinas. So ano ba yung problema sa Gilas Pilipinas? So
at ano yung dapat na gagawin ng Gilas Pilipinas. Of course, yung suliranin nila, no? Yung mga problema ng Gilas Pilipinas na dapat talagang ayusin. So, tingnan natin, unay natin yung players at coaches. So, sa coaches, of course, si Coach Tim Con. So, wala tayong problema kay Coach Tim Con. Ginawa na ng, for me, ginawa na niya ang lahat, no? Ni Coach Tim para itaguyod yung ating Gilas Pilipinas. So, kahit hindi man tayo pinalad dyan sa FIBA Asia, still, itong si Coach Tim Con, talagang naipakita niya yung the best para sa ating bansa. So, itong si Coach Tim Con, sa mga players naman, itong mga players natin, yung line-up natin, parang line-up na natin yan since noong pang 2023 kung saan nag-host tayo sa FIBA World Cup. So, yan na yung line-up natin. So, ang pinakamalaking nawala sa atin is si Kai Soto. So, of course, recover pa sa injury itong si Kai Soto. So, yan talaga yung pinaka nawala sa atin sa piyesa ng Gilas Pilipinas. Itong si Kai Soto na inaasahan pa naman ng mga eksperto, no? Sa mga Asian, lalo na yung mga kapitbahay natin sa Asia na talagang pinamumunuan ni Kai Soto yung ating Gilas Pilipinas, pero wala talaga, no? So maybe next time makakasama na uli itong si Kai Soto. So talagang si Kai Soto yung pinaka na-miss dyan sa Gilas Pilipinas. So sa players naman, so yung mga player ni Coach Tim Con ay talagang player na rin yan, no? Since 2023 na World Cup kung saan naging coach si Chot Reyes at napalitan siya ni Tim Con before yung Asian Games matapos yung sunod-sunod nating talo, no, diyan sa World Cup. So pinalitan siya ni Tim Con. So si Chot Reyes yung una, tapos sumunod si Tim Con. So yung mga players, kitang-kita nyo guys na talagang napansin nyo na hindi talaga nagpapalit ng player itong si Coach Tim Con. So hindi madali para kay Coach Tim na balasahin yung kanyang mga players. So maraming mga basketball fans sa social media na nagsasuggest, no, na dapat itong player na ito palitan, dapat itong player na ito dapat deserve ito sa Gilas Pilipinas. Pero si Coach Tim Con hindi talaga ganyan, no? Gusto ni Coach Tim Con, so naintindihan ko si Coach Tim Con, na naintindihan ko siya dahil una kailangan talaga ng team dyan sa Gilas Pilipinas yung team bonding, no? Yung pagsasama, may chemistry at may at dapat magtatagal, no? So yung mga players niya almost player pa yan, no? Simula 2023 until now. So yan pa rin yung line up ng Gilas Pilipinas na nakita nyo mga players. So talagang hindi madali kasi guys Hindi madali yung mga magpapalit ng player, magbabalasahan. So talaga hindi madali yan. So talagang si Coach Tim ko nag-stick siya sa mga players na talagang maasahan niya at kayang lumaban, no? Kahit mahirap or madali yung kanilang laban sa game. So talagang for me ang pinakamalaking problema, hindi naman major problem, kundi yung pinaka problema natin, no, in the past years, no, every year yan yung problema natin. Kada may tournament itong Gilas Pilipinas. So ang problema dito guys ay yung una, yung pinaka problema ng Gilas Pilipinas is yung oras.
yung kanilang ensayo. So napapansin nyo, 2 weeks, 1 weeks o 3 weeks, kung maswerte pa isang buwan, yan lang yung ah, araw kung nag-e-ensayo yung Gilas Pilipinas. So anong dahilan kung bakit 2 weeks, mga 3 weeks, at maswerte pa isang buwan, nag-e-ensayo yung Gilas Pilipinas in preparation para sa kanilang mga tournament. So ang talagang problema dito yung PBA, yung ating professional league. So yung PBA, so dapat sana itong PBA nag-isip na ng inisip na sana nila yung ating national team. So dapat yung PBA iksiyan na yung kanilang season, yung conference nila. Kasi sa buong mundo, sa mga basketball league sa buong mundo, itong PBA ang pinakamahaba na season. Imagine nagsimula yung season October, tapos nagtapos sa July yung Philippine Cup Finals ng SMB at Tokentex. So talagang yung ating Gilas Pilipinas, kasi merong mga players na galing PBA Finals, PBA Championship ang nasa lineup ng Gilas. So talagang ilang linggo lang yung kanilang preparation. Kaya talagang hirap na hirap talaga yung Gilas Pilipinas. Kitang-kita naman sa kanilang performance. So lalo na yung 2 games nila na natalo tayo ng Chinese Taipei at ano yung tinalo natin? New Zealand. Lalo na yung Chinese Taipei na mas malaki pa yung rankings natin kumpara sa kanila. So yan talaga yung masakit sa Gilas Pilipinas. Kahit yung Macau, nahihirapan din yung Gilas Pilipinas. So yan talaga yung problema ng Gilas Pilipinas, yung oras, yung araw ng kanilang pag-iensayo. So dapat sana itong PBA ay iksiyan na yung kanilang season. So maybe halimbawa, nagsimula yung PBA season October. So magsisimula yung 50th season ng PBA sa October halimbawa. So October yung kanilang opening, dapat sana matapos yung season ng PBA sa May, no? October to May. October 2025 to May. So kung May matapos yung ating PBA season, so merong 2 buwan na preparation nitong Gilas Pilipinas. So pwede na makapag-ensayo ng Gilas Pilipinas ng mahaba. So yung FIBA tournament kasi papatak ng August or September. Yung World Cup at saka FIBA Asia, pati yung Olympics, makapasok tayo. So dapat siguro yung PBA dapat iksian na, no? I-short na nila yung kanilang season. So dapat sana matapos na yan May, para pagdating ng June to July, 2 buwan yan, nag-prepare na yung dating Gilas Pilipinas. So yung pangalawang problema ay meron tayong mga players na naglalaro sa Japan at sa Korea. So yun yung isa pang problema, no? At so di ko alam kung ilang buwan yung kanilang KBL or Japan B-League, no? So i-search natin yan, no? So yung talagang major concern ko yung PBA. So dapat yung PBA mag-isip na ng kanilang plano, no? Kasi karamihan sa mga Gilas Pilipinas players natin coming from the PBA. So sana yung kanilang season iksiyan na. So for me, ang suggestion ko, so in the one season, so 3 conference pa rin. Dapat yung isang conference ay parang invitational cup. So parang style ng NBA, 'di ba, yung NBA season,
regular season at meron din silang bago, yung NBA Cup. So parang FIBA tournament yon. So yan lang dapat yung ginawa ng PBA, no? I-adapt yung parang NBA style, yung NBA Cup. So pwede PBA Cup. So yung or Invitational Cup. So yon. Tapos yung isang conference naman, of course, Rainforest Conference, yung mga import conference, pwede pangalan nila Governor's Cup or Commissioner's Cup. So second conference, yung Invitational Cup na sinasabi ko kanina, na parang kagaya doon sa NBA Cup na parang FIBA tournament yung dating, no? One game, do or die. Pag playoffs, one game lang. Tapos third conference is Philippine Cup. So yan sana yung suggestion ko para sa PBA. So yung first conference, October to January, tapos Invitational Cup February, tapos Philippine Cup siguro March to May. So uh, meron pa, no? Meron pa sanang meron pa sanang oras yung ating Gilas Pilipinas para makapag ensayo ng maayos. So yun yung dapat yung suggestion ko para sa PBA. So yung ating susunod na tournament na paghahandaan ng Gilas Pilipinas ay yung FIBA World Cup qualifier. So doon pwede na sigurong PBA, no? Hati-hati, no? PBA tapos merong cadet. So para maganda. Tapos Dustin Brownlee or di kaya another naturalized player na talagang magre-represent dito sa Gilas Pilipinas. So yan guys yung ating suggestion, no? Yung concern natin dito sa Gilas Pilipinas at yung resulta kanina. So yung yung nakita natin sa laban ng Gilas kontra Australia. So di tayo pinalad at still ay congratulations pa rin at maraming salamat dito sa Gilas Pilipinas. So yan yung basketball update sa araw na ito.